100 troops mga tol, no? Ilang kaya ang bilang ng mga sundalong yan, no? Ng US ang ipinadala ngayon sa Israel mga tol at nag-deploy din ang Amerika, no, ng THAAD missile defense system mga tol. Ito ata yung interceptor din mga tol, no? Dahil nga nababalita na nagkakaroon na ng shortage mga tol, no, sa Iron Dome ng Israel. At kapag ang kanilang 7 kalaban mga tol sabay-sabay na nagpaulan ng mga ballistic missile o rockets mga tol ay hindi kakayanin ng Israel yan at malamang ay talagang malaimpyerno ang kanilang sasapitin mga tol, no? So ayon dito sa report mga kapatid mula rito sa First Post, US deploys THAAD o THAAD missile defense system at 100 troops to Israel mga kapatid, no? Yan ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin to ng reaction video. Comment ka na lamang sa ibaba mga kapatid ng iyong mga saloobin, ng iyong opinion. Alright, so wag na natin patagalin to. Panoorin na natin mga kapatid. Ano? Gumawa na ng isang malaking hakbang ang Amerika mga tol ahead of Israel's operation against Iran, no? Bago pa man magkaroon ng pagganti mga tol etong Israel dahil nga sinasabi nila magre-retaliate sila dahil nga sa ginawa ng Iran na pagpapakawala ng 200 ballistic missiles sa Israel nitong October 1 mga tol, gumawa na ngayon ng hakbang ang Amerika. 100 troops to be deployed to Israel mga tol to operate the THAAD system. So sila rin mga tol ang mag-ooperate pala nung THAAD defense missile defense system na yon. So eto nga ay mga the United States has announced the deployment of a Terminal High Altitude Area Defense o THAAD. Yun pala yung meaning no, Thermal High Altitude Area Defense missile system to Israel along with US troops to support its operations mga tol. This moves underscores the US ironclad commitment to Israel, parang sa Pilipinas din mga tol, no, yung ironclad commitment nila, no? Defense particularly in response to growing tensions with Iran dahil alam naman natin mga tol na isang napakalakas na bansa din mga tol itong Iran mga tol dahil yung mga nakakalaban ng Israel puro mga pa lang yun, puro mga proxy pa lang mga tol ng Iran at dambuhalang bansa yan, no? Na kapag ito ay nagpaulan ng libu-libong missile dito sa Israel ay baka hindi nga ito kayanin ng Israel. Kaya ang Amerika mga tol ay gumawa na ng hakbang at nagpadala na nga ng THAAD missile defense system para makatulong mag-intercept mga tol ng mga paparating na missile mga tol. Ako, tumitindi na talaga labanan dito. Is America entering the conflict in West Asia, mga tol? No? Ito ba ay pakikisali na ba ang ng Amerika to, mga tol? No, nakikisali na nga ba sila? America is formally re-entering the war in West Asia. They're sending troops to Israel. At least 100 American soldiers will be deployed to Israel, and they will bring with them the THAAD missile defense system. Washington says this will boost Israel's defenses. The THAAD system will be operated by the U.S. soldiers stationed there. Listen to this. Give the permission for the THAAD to be deployed in Israel? To defend Israel. To defend Israel, napakasimpleng sagot. The significance of this move is not lost on anyone. For the first time since Israel's war in Gaza began last year, America is deploying troops to fight with the IDF, along with the IDF. Remember, the US already has a military base in Israel, an old one located some 30 kilometers from Gaza. It has some American soldiers. We cannot confirm how many. But this is mostly used to monitor the sky for any missile attacks. That's what they use this base for. Yun nga no, yung pinadala at dineploy ng US mga tol ay para i-intercept mga tol yung mga paparating na atake, no? Kung saan man manggagaling. Since last month, the US started expanding its military presence. First, they stepped up troop deployment.
Last month, 2,000 to 3,000 troops were sent to West Asia to various American military bases in the region. Washington has also sent more warships. As of today, there are at least 6 U.S. warships in Ooh. West Asia. Hoy, 6 na mga barkong panggera mga tol ng United States ang nandirito pala ngayon, no? If needed, all these assets can be mobilized to defend Israel. Kung kinakailangan mga tol, no? Now, by putting 100 soldiers in Israel, the U.S. is taking a bigger step. It says this is to protect Israel from Iranian attacks. In fact, let me quote from the Pentagon. This action underscores the United States' ironclad commitment to the defense of Israel and to defend Americans in Israel from any further ballistic missile attacks by Iran. So eto, kaya sila nagpadala ng ganito, no? Para madepensahan mga tol ang Israel at para sa kanilang ironclad commitment. Naalala ninyo mga tol, ganyan din daw ang commitment nila, no, sa Pilipinas. No, na siguro ito ay isang halimbawa na mga tol ng pagpapakita kung papaano itinutupad ng Amerika ang kanilang salita, no? So siguro ito ay pagpapakita na rin para sa ibang mga bansa na kapag kakampi ng Amerika ay kakampi talaga nila mga tol, no? So sana nakikita to ni Xi Jinping. No? The THAAD is designed for the exact same purpose, to defend against ballistic missile attacks. In fact, the THAAD is similar to the Russian-made S-400 missile system. One THAAD system has 6 missile launchers. They're mounted on trucks, and each system comes with 48 interceptors. An interceptor is basically a missile. It shoots down enemy missiles. Plus, the THAAD is equipped with radios and radars. This entire system is operated by a team of 95 soldiers. The Americans are sending 100. The question is, did they have to? Are they worried about another Iranian attack, a bigger one possibly? Oo nga, no? Bakit nila ginawa yan? Sila ba'y nag-aalala mga tol na baka ang Iran ay magpakawala ulit, no, ng sandamakmak na mga missile mga tol, no? At bakit nila ginawa to? Dahil nga siguro sa isang report, no, na nagsasabing ang Israel daw ay nagkakaroon ng shortage ngayon o kakulangan o kinakapos na, no, sa mga nila doon sa Iron Dome rockets nila. Kasi yung Iron Dome nila mga tol, hindi yan yung tipong dome talaga na nakaharang na ganoon sa Israel. Mga interceptor din yun, mga rocket din yun mga tol, na titirahin yung mga missile na paparating sa kanila para habang nasa air is pasabugin na agad. No? So ngayon, nagpadala ang Amerika ng THAAD o nung missile defense system na to at yan ay i-operate ng 95 soldiers din mga tol, pero 100 troops o 100 soldier ang ipinadala rito ng Amerika. No, sila ba ay naghahanda, no, sa panibagong pag-atake ulit ng Iran? Iran is certainly making its intent clear. Listen to their latest warning that came over the weekend. We are prepared for any kind of circumstances. We are ready for war, but Ready sila sa gera. we are also ready for peace. Pero handa rin sila sa kapayapaan mga tol. Mas gusto ko yung bagay na yun. Circumstances. We are ready for war, but we are also ready for peace. War, conflict, and operations against the people of Gaza and Lebanon must be stopped. We are ready for war. That's their message for Israeli Prime Minister Netanyahu, who's been saying that a retaliatory strike is coming in response to the Iranian attack on October 1. That's when Iran fired almost 200 missiles on Israel. It was responding to the attacks on Hezbollah. So hanggang ngayon mga tol ay hindi pa rin gumagante ang Israel, no, sa ginawa nga ng Iran na pagpapakawala ng 200 ballistic missiles sa Israel nitong October 1. Anong date na ngayon, no? October 17 dito sa akin mga tol. So 17 days na ang nakakalipas pero wala pa silang gante at hindi natin alam kung yan ay gagawin nga ba talaga o bigla-biglaan na lang. Kasi sabi nga rin ng isang general ba yun, ng IDF mga tol, magugulantang na lamang daw ang Iran at hindi nila akalain na ganun daw ang mangyayari, no? Pero sabi rin naman ng Iran ay ready sila mga tol. Handa sila sa gera. This has become a vicious cycle. Now Israel is preparing a counterattack and the deployment of American troops could be part of this preparation. Israel could be beefing up its defenses before striking Iran.
Because look at the damage caused by Tehran. Some 2,500 structures in Israel were damaged. That's what a report says. 2,500 structures. This cost Israel anywhere between $40 to $53 million, Dami rin ah. which basically means that Iran breached Israel's missile defenses. Now, the THAAD will add another layer of protection. And Israel needs it. In the multi-front war that it is fighting, it is facing more attacks from the north as well. The Hezbollah is firing at Israeli forces. Yesterday, they struck an Israeli military base near Haifa. Reports say the Hezbollah launched a swarm of drones, killing 4 Israeli soldiers. Ayun nga yung nangyari, no? At around 7 o'clock in the evening, an unmanned aerial vehicle of Hezbollah infiltrated from Lebanon and struck this base. We are managing the incident. We will study and investigate the incident and how a UAV infiltrates without alerts and strikes the base. Israel is stepping up its operations in Lebanon and Gaza, and it is planning a bigger attack on Iran. The arrival of US troops and missile defense systems can mean only one thing. It will get worse before it gets better. Yeah. No? No, bakit nga ba nagpadala ang Amerika, mga tol? Dahil ba naghahanda na ang Amerika at Israel dahil aatake na ang Israel, mga tol, sa Iran at nagre-ready na sila kung sakasakali mang bumawi ulit ang Iran at magpakawala ng napakaraming pag-atake sa kanila o ballistic missile, matutulungan nila ang Israel, no, sa pamamagitan ng mga pinadala nilang THAAD missile defense system para ma-intercept, no, kung ano man ang pakakawalan ng kanilang mga kalaban. Pero tatandaan ninyo, mga tol, itong nakaraan, ito nga katulad ng binalita kanina, na may nakapasok na drone, no, at yun nga ay naging sanhi ng pagkasawi, mga tol, ng 4 na sundalo ng Israel dahil nga handa ang Israel daw pagdating sa mga missile o rockets, pero hindi nila naging prioridad ang mga drone. At yung drone, dahil nga maliit, mabagal at hindi masyado na detect, na pagkakamalan lang daw ibon, kaya ayun, nakakapasok, mga tol. Pero ito nga ang magiging malinaw daw, magiging mas malala pa talaga ang mga mangyayari dito. Sana naman, no, mapigil na yan, mga tol. Alright, so ikaw bilang isang tao, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.